Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I only have how many days left? Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. 6 days more to go. So kagabi pinalinis niya ako sa kusina. Grabe, pagod ako buong araw. Mula sa tanghali na paluto niya sa akin, tas hindi ako nakatulog kasi nananadya na siya guys kasi palayas na ako. So hindi na niya ako pinapatulog sa tanghali. Alam mo yung 2:00 yung tulog ko, pero 2:00 din siya magpapaluto. Tapos ang dami pa niyang ipapaluto na matagal maluto kasi kailangan mo pang palambutin, ganyan. So inaabot muna ako ng 2:35, tapos kakain pa ako ng tanghalian ko. So wala na, hindi na ako nakakatulog. So pagod na pagod ako. Tapos sinundo ko yung bata, naglaro kami sa park. Pag uwi, ang dami ko pang lulutuin. Tapos puro mahihirap, matatagal yung ipapaluto niya, tapos matrabaho. Tapos pagkatapos na kakain kami, 8:45 na sila kumain. So 9:00 na ako nakakain kasi naligo pa ako. Bawal akong umupo hanggat hindi ako nakakaligo. So pagkatapos nun, pinalinis niya sa akin yung kusina, tapos yung exhaust fan nga, pahuhugasan niya pa sa akin ngayong linggo. Lahat gusto niya ipalinis kasi sabi ko sa kanya, okay, sabi ko, kaya mo ba ma'am? Sabi ko, madaming trabaho. Sabi ko ganon. Sabi niya, tumawa siya. Sabi niya, hindi ko alam kung kaya ko kasi nga, hindi pa ako nakakuha ng katulong hanggang ngayon. Nagulat ako kasi pinakitaan niya ako ng picture nung nakaraan na kilala mo ba to Jen? Ganto. Sabi ko, hindi ma'am. Tapos biglang wala kang nakuha. Sabi niya, na daw siya, nakatatlong batch na daw siya. 'Di ba? Pag nag-interview, ilang batch yan dyan, madami. So, pumipili yan, yung agency sa isang interview, isang araw, pumipili yan minsan ng 20 peraso na katulong. Wala daw siyang napili kasi ayaw niya ng mataba. Ayaw niya ng mataba, tapos ayaw niya din yung mukha na na parang, hindi ko lang alam, ayaw niya, namimili siya guys, maarte. Ayaw niya ng maraming tagihawat, tapos, ayaw niya din ng matangkad. Sa kanya gusto niya yung tangkad pareho sa akin. Mga 4'11". Kasi nga, yung amo ko 5 lang ata to. Ayaw niya na magmukha kang bida-bida kaysa sa kanya dito sa bahay. So, kumukuha siya ng mga katulong na hindi matangkad sa kanya. Ayan. So, puro pandak yung kinukuha niya. Mas mababa sa kanya ng konti. And then, sabi ko, hala, hindi ka pa nakakuha? Kala ko nakakuha ka na. Sabi niya, wala akong wala akong matipuhan. Merong isa, okay na sana. Sabi niya, yung anak, 2. Tapos, lang siya, ang sabi wala kasing background yung nag-apply. Sabi niya, puro hands-on ma'am siya and babae yung bata, 2. So, nagugula, baka ako ba? Kasi, kapag nandito na yan, tapos ma-homesick siya kasi more, siya, working, puro bahay lang talaga siya. Wala siyang ibang trabaho kundi alagaan yung anak niya. So kung nandito siya Jen, baka ako kasi nga maisip niya parati yung anak niya. Ngayon lang siya nalayo, ganyan. Kaya nag-aalangan ako hanggang sa nakapag-isip-isip na ako, tas biglang nung kukunin ko na siya, nakuha na pala siya ng isang employer. So hindi ko na rin pwede nakuhanin yan siya doon kasi kinausap namin yung agency kung pwede kong makuha. Bawal na daw kasi nga hindi yun sila magka-agency or magka-sister, ganyan, magka-sister company. Sabi niya ganun. Nagulat ako. Sabi ko, hala, akala ko talaga meron. Napakapihikan. Tapos doon daw sa kapatid niya, yung agency doon, umano din siya, nag-try din siya doon. Wala din daw siyang nagustuhan. So, puro wala siyang nagustuhan. Tapos sabi ko sa kanya, kasi yung kaibigan ko nagmakaawa sa akin, kung pwede na siya na lang yung kukunin na katulong dito sa bahay. So, inano ko siya. Minessage ko siya, tapos sabi ng amo ko, nagtanong na yung amo ko, background ng kaibigan ko, ganyan. Pero ang gusto niyang mangyari, ipadaan pa sa agency na interview yung kaibigan ko bago doon sa kanya. Tapos tinanong ko yung kaibigan ko, kaya ba ng patient mo yung bata na ganto? Ay biglang doon siya na disgrad. Sabi niya, hindi ko kaya yan. Kasi nga, yung kaibigan ko, parang mababait yung mga anak niya, 2. Mababait talaga, nakita ko na sa personal. Mababait. Hindi kasi sila taga same ng probinsya sa akin or kapitbahay ko sa Maynila. Taga Cebu siya. Bali, lang ako doon. Naging kaibigan ko siya since pandemic sa online. Tapos nung pumunta ako doon, nung
nag-lift na yung lockdown na pwede na mag-travel pa Cebu. Nag-travel ako, tas nakita ko siya. So ayun na ano ko talaga na mabait siya. Tapos magaling siya mag-English, walang duda doon kasi nga may mataas na posisyon siya sa call center. Tas marami siyang award na nakukuha kasi nga yung patient niya, sobra-sobra siya makipag-deal. Pero sabi niya, pag ganyan alaga, hindi ko kaya. Yun yung ano niya, yun yung ano, okay na yung amo ko, medyo nagustuhan na siya, i-interviewin na lang siya. Kaso yun nga, marami kasi talagang hindi maganda dito sa bahay. Sabi nga niya, akala ko masaya ka dyan, akala ko okay ka dyan kasi mga post mo sa Facebook maganda, ganyan. Sabi ko, hindi mo lang alam kung ano yung pinagdadaanan ko dito, yung iyak ko, yung tawa ko. Alam nyo guys, wala kasi magtatagal. Kasi nga, ang iniisip ng amo kong babae, yung bata, walang problema sa kanilang mag-asawa. Yung bata, yun yung demonyo talaga. Sorry for my word, pero kahit yung amo ko, yun yung sabi. Alam mo, kinausap niya na yung mama niya. Lahat-lahat. Kung pwede bantayan yung anak niya kasi magtatrabaho siya. Walang gustong magbantay. Sabi ng papa niya, mas gusto ko pang magtrabaho buong araw sa labas kaysa bantayan yung anak mo ng isang oras. Sabi niya sa akin kagabi. So sabi niya, wala Jen, walang nagtatagal dahil sa sa anak ko. Sabi niya, pasalamat nga ako na nagtagal ka, na nakikinig siya sa'yo, na mahaba yung pasensya mo kasi wala akong katulong na ganyan ka patient, mas mataas pa yung patient mo kaysa sa akin. Tapos sabi niya, kaya nga binibigyan kita parate. Sabi niya, kaya kahit isuhol ko sa iyo malaki yung yung ampaw mo. Sabi niya ganun sa akin. Binigyan kitang ganto, kada birthday mo binibigyan kita, tapos pag New Year binibigyan din kita, or Christmas binibigyan kita. Lahat na binibigay ko sa iyo. Sabi niya ganun, as in para lang tumagal ka dito, para lang magstay ka. Pero yun nga, wala na akong magagawa kasi gusto mo na talagang umalis kasi yun nga, may buhay ka naman na sa'yo. Pero sobrang thankful ako kasi sa lahat, ikaw lang yung nagtiis. Yung una kasi, valid naman yun na nagtiis yung una kasi nga, kakaanak lang nung bata, syempre wala pang pero habang sa tumatagal, lumalaki yung bata, nagsisimula siyang maging salbahe, hinubog siya ng pagiging spoiled hanggang sa hindi na siya makontrol, na dati daw umiiyak to ng umiiyak na sobrang lakas daw yung iyak doon sa center kung saan nag-aaral siya ng English. So, sobrang iyak daw na napiko na yung teacher sa loob, lumabas. Sabi, sino ba yung maingay dyan na umiiyak? Kanina pa yan Alam mo, umuwi daw yung amo kong babae kasama yung alaga ko. Hindi pumasok sa school nung time na yun. Kasi nga, sobrang hiya, Jed. Sabi niya, hindi ko siya kaya dati. Nagulat nga ako nung dumating ka. Unti-unti siyang nagbabago. Unti-unting umukay yung pag-iyak niya hanggang sa hindi na siya umiiyak ngayon. Sabi ko, kasi nga, parati ko siya sinasabihan pag naglalakad kami sa daanan. Sabi ko, wala ka namang mapapala dyan sa pag-iyak mo mamaga lang yung mata mo, magkakasipon ka lang, sasakit lang yung lalamunan mo, tatawanan lang kita kasi sarili mo naman yan, hindi ko naman sarili. Ginaganon ko siya parate. Sabi niya, yung dati kasing katulong, pag umiiyak daw yung alaga ko, hindi daw niya alam anong gagawin, hindi niya makontrol. Sabi ko, hindi, nakalimutan ko na ma'am kung paano ko hinahandle yung bata na yan pag umiiyak. Kasi pag umiiyak to dati, yayakap to sa akin Bago pa lang ako nun, parang weeks. Tapos galing siya sa labas, tapos umiiyak siya. Tapos tumatakbo siya papunta sa akin. Niyakap niya ako. Niyakap ko siya hanggang sa nakatulog siya sa akin dito. Maraming beses yan na nakakatulog siya sa akin dito. Di ko lang alam. Para sigurong naswertihan lang din na umukay siya sa akin, na amano kaming dalawa. Nakatulog siya. Tapos parang doon na ng amo ko ay, hindi ko na kayang bitawan to, parang ganun. Tapos, yun pa, ulit-ulit na unti-unti ko na siyang inaano na. Kasi dati, napaka-OA niya mag-shower. Konting basa lang ng mukha niya, mamamatay na daw siya. Kasi nga daw, malunod na daw siya sa tubig. Ganun. Abnormal ka ba? Sabi ko sa kanya, paano ka malunod? Sabi ko ganun, ibunganga mo, ibuka mo yan. Isakto, walang sa CR, walang CCTV. Ibuka mo yung bunganga mo para makahinga ka. Anong silbi niyan? Sabi kong ganun. Talagang hinahayaan lang ako ng amo ko nung time na yun na disiplinahin siya. Kasi kahit sila hindi madisiplina, alam mo pag umiyak siya, yung anong bagay na badampot niya, sisirain niya yan. Kita mo yung isang pack ng bandage, 100 piraso, ang mahal pa naman kasi iba-ibang kulay. Sa sobrang iyak niya, ko, anong iniiyak-iyak niya noon pagdating niya galing school, bago pa lang ako, ginawa niya, binasa niya sa tubig lahat ng bandage, edi tinapon, 100. Pero ngayon niya yun gawin, masuntok ko talaga siya. Nung time na yun, yung amo ko, hindi,
hindi nila kayang makontrol yung bata. Tapos parating pinupukpok niya yung sink para masira. Ganyan siya dati. Nilalagyan niya ng mga play-doh. Nilalagyan niya yung mga sink para magbara. Ganyan siya dati. Thanks God, alam niyo yun, natawid ko yun. As in, thank you Lord. Kaya, yung, minessage ko siya kanina kasi yung kaibigan ko ayaw niya sa bata. Kasi nga, sabi niya, Jen, hindi ko kaya yan. Sabi niya, Liyang kasi tawag niya sa akin, Liyang, hindi ko kaya yan. Baka anong magawa ko, sabi niya. So, yun, sinabi ko sa amo ko na ayaw ng kaibigan ko. Sabi niya, sige Jen, meron naman akong interview sa susunod na araw. Kasi pupunta na si Ma'am Donna doon sa agency sa Pinas para kumuha ng bagong katulong. So, maghahanap uli ako doon. Ayaw niya ng matangkad, mataba. Pinakaayaw niya talaga yung mataba. Kasi nga daw, meron daw yon dito. May ano daw parati, may towel daw dito na nakasabit sa dito. Tapos kada trabaho daw, magmamap lang daw. Yung pawis daw, punong-puno na. Tas punas daw ng punas ng ganyan. Ligo daw ng ligo. Ay, nako, yung amo ko guys, ayaw na ng ganyan. Ayaw nun ng magasto sa tubig. Kaya nga gusto niya kada gabi lang maligo. Iyon daw yung katulong. Siyempre, tayo sa Pinas, sanay tayo na umaga tayo naliligo. Ayaw din niya na sa gabi, hindi ka maligo hanggat di ka natutulog. Kaya yung katulong, naliligo din sa gabi. Reklamo na siya kasi yung tubig, ganyan. So, yun. Ayaw niya din ng, yun lang yung na-recommend ko sa kanya. Ayaw kong mag-recommend dito ng iba. Natatakot ako, sa totoo lang. Ayaw kong masisi kasi nga, baka mapatay mo yung bata, sa totoo lang. So, tama na yung isa and nireject ako ng kaibigan ko. Okay na yon kasi nga, ayoko rin na maranasan niya yung naranasan ko dito. Kahit sinasabi niya sa akin na ako na lang, Miss Jen, ako na lang, tigilan niyo ako, hindi ko kaya, ayokong sikmurain, hindi ko kaya na makita na nahihirapan kayo dito bandang huli at ako yung masisi. Okay na yung amo ko yung maghanap, lalo ngayon na nalaman ko na wala pa siyang katulong, ay malupit. Ibig sabihin, napaka-arte niya, napakataas ng standard niya nung time. Ayan. Sabi ko nga sa kanya buti hinire mo ako. Wala akong anak, ganyan. So, wala akong experience. Buti hinire mo ako. Sabi niya, alam mo, sa'yo ko napatunayan na hindi kailangan may anak ka para yung ugali mo and yung bata is maging okay. Nasa tao talaga, sabi niya. Tapos, yung kapatid niya na isa, doon nakakuha ng katulong sa Iloilo. So, ang target niya ngayon ng mga katulong is mga taga Negros, Iloilo, ganyan, yung mga Ilonggo. Kasi, yun daw yung katulong ngayon ng ng kaibigan, ng ate niya, ng kapatid niya. So, matino daw, yun daw. So, kaya, yun yung magiging niya, yun yung magiging basihan niya na ngayon. Ayaw niya ng mga taga bandang Luzon, pataas. Ayaw niya ng taga Manila, guys, kasi lazy, tamad daw. Ayan. So, ayun yung mga niya. Ayaw niya na yung pinang-ikisan niya na din doon. Kagabi, nakita ko yung niya. Nakita ko, nasa na yung cellphone ko? Nakita ko yung picture, nakasave pa doon yung picture ko nung nag-apply ako. So, ito yung picture ko. Yan, picture ko yan ng, pinicturean ako ng agency ng Hong Kong nung time na yun, tapos pinakita sa kanya, ang taba ko dito. Sabi ko nga sa kanya kagabi, ang taba ko dyan, ma'am. Sabi niya, hindi naman, ayaw niyang tanggapin na wala akong makain dito. Kaya ang payat ko, nahiya siya siguro. Sabi niya, hindi naman, pareho lang naman yung katawan mo. Sabi ko, coming from you, tignan mo yun. Tignan mo yung mukha kung paano kalusog yan, Compare mo ngayon na, wala na, mali. So, ayun lang guys, mag-aano na ako kasi magpapak ako kasi aalis na nga. So, last day off ko na ngayon, nagpapak ako ng mga gamit ko. So, thank you for watching and see you later. Bye-bye.